Napatingin siya sa kaliwang bahagi at napanunok na makitang nursery room tsaka muling bumaling sa binata. Nakaramdam siya ng inis sa binata nang wala man lang ekspresyon dito. Ang inaasahan kasi niya lalapitan siya nito, yayakapin na mahigpit dahil alam niyang sa kanya to kukuha ng lakas. Pero mukhang nag-assume lamang siya. Di na siya nito kailangan dahil kasama na nito si Julia. After all, she's not the real mom of Francesca. Hindi siyang pipiliin ito kapag nagkataon. After my rounds, I will visit Francesca. Aniya sa binata na mataman lang nakatitig sa kanya. Titingnan ko kung malakas na siya para isagawa na. Pwede bang wag ka muna magpakita kay Francesca? Muli nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Parang may sumasakal sa kanya sa tinura ng binata. Wala tong emosyon ng bitawan nito ang mga salitang yon. Ang sakit lang marinig mula sa bibig ni Tristan ang mga salitang iyon. Kung si Julia nagsabi noon mas matatanggap pa niya, pero sa binata niya pa narinig. Wala na ba talaga siyang halaga sa binata? Mapakla siyang natawa. Right. Bakit nga ba siya umasa sa binata? Before you assume, try the method called asking. Bulong niya sa isip. At dahil gusto niyang isalba ang kahit na konting pride na meron siya, kaya binura niyang lahat ng emosyon at malamig na tumitig sa binata. Ako ang doktor niya, Mr. Alegre. You have no right to command me not to see my patient. I'm her doctor and I will see her no matter what. Bukas ng operasyon niya kaya hindi pwede na hindi. Pwede bang ipagpaliban muna natin ang operasyon ni Francesca? Malamig din itong wika. What? Kunot noon niyang tanong at sarkasikong natawa habang matalim na nakatingin sa binata. Are you kidding me, Tristan? May I remind you that we're not dealing with tumors anymore. Cancer ng sakit ng anak mo and I'm telling you, it's deadly. Hindi birong cancer. Mahina pa ang katawan ng anak ko. Baka hindi niya kayanin ang gamot na bibigay ninyo sa kanya. That's why I have to check on her before the operation. Naiinis niyang saad sa binata. Para nga masiguro ko na malakas siya. Isabel, listen. How? Hindi niya na napigilang magtaas ng boses. Walang pakialam kung may ibang makakarinig. Di niya maintindihan ang binata. Di niya alam anong dahilan nito. Fine, sige. Hindi ako magpapakita sa anak mo kung yun ang gusto mo. Kung gusto mo rin, hindi na rin ako mag-oopera sa kanya. Huwag mo lang ipagpaliban ang operasyon because it's a lucious matter, Tristan. Hindi mo ako naiintindihan, Isabel. Marahas siyang umiling. Hindi talaga kita maintindihan. Hindi ko alam kung saan galing ang mga sinasabi mo. Ani at matalim na tumingin kay Julia. Kayo na ba ulit ng babaeng nang iwan sa'yo? Siya bang nagsabi sa'yo ipagpaliban ng operasyon? Matalim siyang tinitigan ni Julia. How dare you? Dinuro siya nito. Baka kasi ayaw na niya sa'yo, kaya ayaw ka na niyang magpakita pa sa anak namin. Manahimik ka, Julia. Singhal ng binata. Hindi yun ang dahilan ko. Then what? Nagtatagis ang bagang na tanong niya. Mas lalong tumalim ang tingin niya sa binata. Give me one valid reason kung bakit ko susundin yung mga sinasabi mo. Lahat. Sabihin mo sa akin kung bakit tinanggal mo ko ng karapatang makita ang bata. Alam kong wala ako magiging lugar sa kanya dahil nandito ng tunay niyang ina pero sana naman, kahit bilang doktor man lamang niya, hayaan mo kung makita ko siya. Hindi ito umimik. Mataman lang siya nitong tinitigan. Ito ba ang paraan mo para alisin ako sa buhay ninyo? That's not it, Isabel. Ano? Nag-iwas to ng tingin sa kanya. Just don't visit her. Sundin mo na lang ako. Anito at saka naglakad papalayo sa kanya. Si Julia naman ngumisi pa muna bago sumunod sa binata. Sinundan ang tingin ng dalawa pero imbes magtungo siya ng OB-GYN, hindi niya na tinuloy. Pinigilan ng luhang gustong tumulo sa mata niya. Ngayon hinihiling niyang sana'y walang laman ang tiyan niya. Na-stress lang dahilan kung ba't weird ang ugali niya. She hopes that nothing is alive inside her womb. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ayaw niyang isinang ang sanggol na walang ama. Natatakot siyang lumaki to na maging katulad niya, walang ama. She cannot bear that for the child. Akmang nalakad na siya paalis nang masapo niya ang tiyan nang sumigid ang kirot sa kaibuturan ng tiyan niya. Napadaing siya habang dumausdos ng upo. Namimilipit siya sa sakit dahil sa walang pagsidlang kirot sa tiyan niya. Nakakapanghina ng katawan ng sakit, dahilan para magdilim ang kanyang paningin. Doktora! Dinig niyang tawag ng mga nurse na patakbong lumapit sa kanya. Pero bago pa man sila makalapit, nawalan na siya ng malay. Can you please stop following me? Naiiritang singhal ni Tristan kay Julia na kanina pa siya sinusundan kahit saan man siya magpunta. Tama lang sinabi mo kay Isabel. Anito at saka tumawa. Ngayon alam na niya kung saan siya lulugar. Nakita mo ba reaksyon niya nang sabihin mo yun sa kanya?
Saad nito at saka ngumisi. Sampal sa mukhang sinabi mo, "Shut up!" Sigaw niya kay Julia dahilan para magulat to. Wala siyang pakialam kung masaktan niya ang damdamin nito. Hindi niya nagugustuhan ang tabas ng dila ni Julia. He did not mean all of the things that he had said to Isabel. Sinabi lang niyon dahil ayaw pa niyang mawala sa kanyang anak. Hindi pa siya handa. Kung magkakausap silang dalawa, ibig sabihin nun wala nang dahilan ng anak para mabuhay. Sinamaan pa muna niya ng tingin sa Julia bago ito tinalikuran at tinahak ang hallway patungo sa kwarto ng anak. At sa hindi inaasahang pagkakataon, makakasalubong niya si Corina. May kasama itong 3 magagandang babae. They are pretty, alright. Pero wala pa rin makakapantay kay Isabel sa puso niya. Hey! Nakangiting bati ni Corina sa kanya pero agad ding nawala na makita nito ang kasama. Hindi na siya nagulat. Their family have a history. Sabi ni Aaron. Gising na raw si Francesca. Do you mind if we come in? Walang emosyon itong tanong nang bumaling ito sa kanya. Kaagad siyang tumango. Sure, she's awake. Thank you. Sambit nito at nagpaunang pumasok sa private room kung nasa ng anak. Hi, baby! Bati nito sa anak habang patakbong tumapat at humagpit na niyakap ang anak niya. Nasa loob din si Aaron at nagulat siya na makitang may pasa at gasa ang mukha nito. I'm fine, tita. Magalang na sagot ng anak. We brought something for you. Anito at sakay pinakita ang isang kahon na may manika sa loob. Tada! Para naman di ka maboring dito sa kwarto mo. Thank you po. Ngumiti ang anak pero agad ding nawala. Hindi ko naman po masasama yan sa heaven eh. Napakurap si Corina, tsaka naguguluhang bumaling sa kanya. Ang mga mata nito'y nagtatanong sa kanya. Di na lang niya pinansin ang dalaga at bumaling na lamang ang 3 nilang kasama. Thank you for visiting my daughter. Pasasalamat niya sa mga ito. Naku, wala yun. The woman with fancy dress said, I'm Carla Medina, by the way. Kaibigan kami nitong si Corina. I'm Mai. Pagpapakilala naman ng isang babae na hindi nakangiti. Sa uri ng tingin nito, masasabi niyang katulad din to ni Isabel. Bitter. I'm Chris. Pagpapakilala naman ng isa na may magandang ngiti sa latalorong chef. Tumango lang siya at saka muling bumalik sa anak at kay Corina na masayang nagkukwentuhan. Alam mo, Tita Corina, wala pa sa book ng heaven ang name mo. Naguguluhan man to, sinakyan na lang to ang bata. That's because I'm a rebel. I'm very stubborn, so I think God did not like me in heaven. His daughter giggled. Good thing I'm not a rebel. I already saw my name there. Lalong lumalim ang gatla na noon ni Corina at tipid ng ngiti lang ginawad sa anak niya. Don't be a rebel, tita, ah. Nakangusong sambit ng anak. God won't like it. Sure, baby. I will be nice from now on. But not today because I may pull someone's hair if she don't stop her deadly glares at me. Automatikong bumaling siya kay Julia. Umangat ang 2 kilay niya na makita kung gaano katalim ang tingin nito kay Corina. Magpagaling ka na, okay? Kasi tayong uubos ng milkshake na tinambak ni Mommy Isabel mo sa office niya. Anito sa anak na kinagulat niya. Milkshake? Tipid lang ang pangiti ng kanyang anak. Marahil ayaw na nitong magsabi pa ng kung ano-anong bagay. Aaron snorted. Don't say it, Corina. Mula ngayon, di ko na gusto ang milkshake na yan. Corina just chuckled. Nasa ganong sitwasyon sila nang biglang bumukas ang pinto, dahilan para mapatingin silang lahat. At bumungad sa kanilang isang nurse na humahangos. Dr. Alcantara, kailan po kayo sa ER? Humaling sa kanya. Pag-usapan natin ang operasyon ni Francesca. Pagbalik ko. Anito at saka naglakad papalabas ng kwarto. Hindi niya alam pero bigla siya nakaramdam ng hindi may paliwanag na kaba. Pasimple niyang sinapo ang dibdib, tsaka bumaling sa pintong nilabasan ni Aaron. And something is telling him that there's something going out there, and he doesn't know what it is. Na magising si Isabel, di na siya nagulat na makita ang sarili nakahiga sa hospital bed sa isang kwarto. Ang unang nakita ay ang kapatid na si Aaron na matiim na nakatingin sa kanya. Magkakrus ang kamay nito habang nakasandal sa pader. Dahan-dahan siyang bumangon at napangawi nang maramdaman ng konting kirot sa tiyan niya. Are you okay now? Tanong ng kapatid sa kanya. Mahihimigan sa boses ng kapatid na galit ito. Yeah, sagot niya at saka tumango. Nang maramdaman niyang wala ng sakit na naramdaman niya, tumayo na siya pero hawak pa rin niya ang tiyan. Ilang oras ako nakatulog? 2 hours. Tipid na sagot ni Aaron. Wala na bang masakit sa'yo?
Umiling siya at saka nagpakawala ng marahas na buntong hininga. I feel much better now. Di katulad kanina parang hinihiwa ang tiyan ko. Why? Good. Dahil may pag-uusapan tayo. Anito tumakbang papalapit sa kanya. About what? Kay Francesca ba? Agad siyang tumayo nang maalala ang huli nilang pag-uusap dalawa ni Tristan. Nagdesisyon tong ipagpaliban ng operasyon ng bata. Di tuloy niya maiwasang mag-alala para dito. Pilitin mo si Tristan na operahan ng bata bukas. Aaron gusto niyang ipagpaliban ng operasyon ni... Let's talk about you. Lalong lumalim ang gatla ng pagkakakunot ng noon niya sa tinura nito. What about me? Maayos ako. Did you know how stressful and shocked I was when I found out about Siden's pregnancy? Nanlaki ang mata niya at di makapaniwalang tumitig sa kapatid. Siden is pregnant? Nagulat siya sa di naasang balita ni Aaron. Then she remembered that I got blood sample and run some tests from Siden at si Dr. Uy ang nagpasa sa laboratory. Kung ganon, isa yon sa resulta nito ng laboratory test na ginawa nila. Pero nagtataka siya dahil di naman to konektado sa kanya. Then we're not talking about me. Naiwan sa hangin ang dapat sana'y sasabihin niya nang may pumasok sa isipan niya. Am I? Yun ang dahilan kung bakit sumakit ang tiyan mo. Okay lang ba siya? The baby is okay. It's a good thing malakas ang kapit nila sa sinapupunan mo. Too strong for 3 weeks fetus, but that doesn't mean you don't have to take care of your body. Iwasan mo makakapagpa-stress sa'yo, bagay man o tao. Kung maaari, iwasan mo rin si Julia. Tiimbagang at matalim ang tingin ng kapatid nito sa kanya. So that makes sense. Your mood swings, your vomiting, your nausea, losing your appetite, and that fucking milkshake na bibilhin ko, pero hindi mo naman iinumin. Tititigan mo lang. Fuck, Isabel. You're pregnant. And it's not just 1 but 2. You're carrying 2 in your womb. That is more shocking to me. Alam mo bang muntik na ako mahimatay sa hallway nang binabasa kong result mo? Kailangan ko pang umupo para lang di mangyari yon. Di na siya nagulat sa balitang buntis siya, pero nagulat siya dahil dalawang nasa sinapupunan niya, lalong-lalo ang pag-hysterical ng kapatid niya. Nasa lahi nilang pagkakaroon ng kambal na namanan nila sa lola nila. May kapatid tong kambal. Twins in the family again. Namamanghang sambit ng kapatid. Tuloy ay nilokob ng kakaibang kasiyahan ng puso niya. Hindi niya na pinansin ang kapatid niya na isang salita. Nakangiti niyang hinahaplos ang tiyan. For the first time in her life, she felt happy and complete. Kasi alam niyang may matatawag na siyang kanya. Hindi niya na kailangan makihati pa kay Julia. For how long have I been pregnant? Kapag kuway tanong niya sa kapatid. 3 weeks and 4 days. Nakasimangot itong sagot. Magkasunod lang kayo ni Siden? Nauna ka lang ng 7 araw. Ngumiti siya sa kapatid. Bakit nakasimangot ka? Dapat masaya ka dahil may 2 buhay sa loob na sinapupunan ko. Biglang lumamlam ang mga mata nito. I am happy. Beyond happy even. It's just that hindi pa ako handang makita kang magkaroon ng isang pamilya. Selfish na kung selfish pero hindi mo naman siguro may aalis sa akin na maging malungkot. Anito at mahigpit siyang niyakap na tinugunan naman niya. We've been together for 25 years now. Mulat sa pool, tayong 2 lang ang magkasama. We're twins after all. I'm gonna be jealous now that someone is taking away your attention from me. And I hate to be like this dahil alam kong pamangkin kong pagsasilosan ko. She chuckled. Don't demand for my attention from now on, Aaron. I know that there's someone out there who's destined to be with you. Now you don't sound so bitter, huh? Nakangising tanong ni Aaron sa kanya. Nakangiti siyang nagbaba ng tingin sa tiyan niya. That's because I now have a reason to be happy. No more bitterness. Aaron chuckled. Just mood swings. She nodded in agreement. Just mood swings. Alam na ba ni Tristan? Tanong nito nang kumawala to sa pagkakayakap at matiim na nakatingin sa kanya. Don't ask me why I know. Alam kong si Tristan na ang kasama mo, so I assume that he's the father of the babies you're carrying. Kung wala lang siyang anak na may sakit, sinuntok ko na yun eh. He doesn't have to know. If he really likes to stay with me, then he must figure that out for himself. Alangan naman ako pa magsabi sa kanya. Pero kung di niya ako gusto, edi nakatanggap na naman ako ng rejection. Tapos nadamay pa mga bata. Isabel, huwag mong itulad si Tristan kay Daddy. Malay mo. It's better if we keep this for ourselves first. Pigil niya sa kapatid. No one has to know, not even him. Walang nagawa ang kapatid kundi tumangulang. Bigla'y nagpaawa siya sa kapatid. Can you buy me a milkshake now?
Napamura ang kapatid na kinatawa na lamang niya. Where is Isabel? Tanong ni Tristan sa sekretary nito. Kanina pa niyang napansing wala ang dalaga. Alam niya malaki ang ospital pero alam niya kung saan lang nagpupunta ang dalaga at alam niyang daraan to sa hallway kung saan nakakonekta ang kwarto ng anak niya. Kanina pa niyang inabangan ang dalaga para sana humingi ng tawad dito. Pero 3 oras nang nagdaan ay wala pa rin to. Kaya naman pinuntahan niya na sa opisina. Baka sakaling nandun nito at inaaral ang diagnosis ng anak. I'm sorry sir pero kanina pa po hindi bumabalik si Dr. Alcantara. Kanina pa? Kunot nung tanong nito. Gaano katagal na siyang wala? Mga 3 oras na rin po sir. Sagot nito sa kanya. Baka po kasi nagro-ronda pa sa mga pasyente niya. May kailangan po ba kayo? Umiling siya at saka bumuntong hininga. Wala, sambit niya. Kapag dumating siya, pwede mong pakisabi na hinahanap ko siya? Sige po sir, makakarating po. Tumango siya at saka walang ganang lumabas ng office. Bagsak ang balikat niya habang naglalakad sa mahabang hallway ng ospital. Pero agad ding nagliwanag ang kanyang mukha na makitang papalapit na dalaga. Imbes tawagin, tahimik lang niyang pinagmasdan ng dalaga. Habang pinagmamasan ang dalaga, masasabi niya sa sariling maswerte siya at nakilala niya ito na may kabuluhan ng pagpunta niya sa Pilipinas. Na naging tulay ang anak niya para mas makatagpo pa siya ng babaeng alam niyang magmamahal sa kanya. At sino siya para pakawalan ng isang babaeng tumanggap sa kanila ng anak niya? Kahit hindi siya sigurado sa bagay na yon, alam niya, nararamdaman niyang mahalaga sila ng anak niya sa dalaga. Lihim siyang napangiti nang lumampas na ito sa kanya pero hindi pa rin ito napansin ang presensya niya. Nakatitig lang to sa milkshake na hawak na para bang yun lang ang importanteng bagay sa dalaga. Tuloy di niya maiwasang makaramdam ng selos sa milkshake. Hinihiling niya na sana'y mag-anyong milkshake siya para sa kanya lang buong atensyon nito. Isabel? Tawag niya dito nang di talaga siya nito napansin, dahilan para huminto ito sa paglalakad at tumingon sa kanya. Nanlumo siya na makita kung gaano kalamig ang tingin nito sa kanya. May kailangan ka, Mr. Alegre? Malamig na tanong ng dalaga sa kanya. Sa pagkakaalam ko kasi, wala nang dahilan para mag-usap pa tayo. I am no longer your daughter's doctor. Aaron will be her doctor from now on. Anito at saka peking umiti. So I guess I'll see you around? Wika nito takmang tatalikod na magsalita siya. Please, don't make it difficult for me. Aniya habang matamang nakatingin sa dalaga. Mawawalan na ako ng taong mahalaga sa akin. Ayokong mawalan pa ng isa. Anong ibig mong sabihin? Paano ba niya sasabihin dito na mawawala ng anak niya kung alam niya sa sarili niya na hindi pa rin niya tanggap iyon? When Aaron come over to him, they talked about his daughter. At tulad ng inaasahan niya, tinangganan nito ni Aaron. Akala niya na pag-usapan na nila ang tungkol sa bata, pero yun pala ang gusto nitong sabihin sa kanya. Hindi nito masabi dahil nandun ang kapatid at si Julia.